Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Nafe-feel mo na ba na malapit ka na mabaliw dahil lamang sa punyemas na breakup na to, na halos hindi ka na makakatayo sa sarili mong paa? Well, ang layunin ng diskusyon ko is, syempre, bakit psychologically pressure works better than emotional begging? Kesa mag-beg ka sa ex mo, I think it is much better kapag nagbigay ka ng tinatawag nating psychological pressure. Kapag kasi nagbigay ka ng psychological pressure, doon nagsisimula na ang ex mo ay ma-confuse sa overall situation at nag-work ito rather than begging. Kaya layunin ng diskusyon na to, hindi para pahirapan ng ex mo, kundi iparamdam ang pagkawala mo sa pinakamalupit pero klase na paraan. Okay? Number 1, bakit masisira ang ulo ng ex mo kapag ginawa mo ito? Reverse psychology. The more you pull back, the more they fill the gap. Yung ginagawa kasi sa'yo ng ex mo, dahil hindi ka niya mahal as of now, kasi iniwanan ka niya eh, nakipag-break siya sa'yo eh, kumbaga, dinamp ka niya, naghabul ka, wala kang magawa. Di mo siya kaya ngayon. So, dahil hindi mo siya kaya ngayon, mas madaling kontrolin ka niya kumpara sa ability mo na kontrolin siya. Let me explain it to you. Yung ability mo na kontrolin siya, it shows and it looks like really, really impossible to do. Kasi you're afraid of your ex. Habang yung ex mo naman, wala siyang kahit anong uring takot na nararamdaman sa'yo. Hindi siya takot. Kayang-kaya ka niya bugbugin emotionally, kaya niya makipag-usap sa ibang lalaki or sa ibang babae nang walang nararamdaman na kahit anong uri ng bagabag nor takot mula sa'yo. Kasi kaya niyang gawin yon. Napaka-perfect ng ex mo yon para i-execute lahat ng kalokohan at kahibangan na gusto niyang gawin kasi hindi siya takot sa'yo. Hindi siya takot na mawala ka, hindi siya takot na masaktan ka, hindi siya takot na maghanap ka ng bago. Baka akala lang niya. Pero isa yon sa mga bagay na hindi siya natatakot. Hindi siya takot na mawala ka, hindi siya natatakot na masaktan ka. Ramdam niya kasi weak ka eh. Parang alam mo yun, meron siyang overall ability and overall power to control you definitely and to make you suffer with his or her decision. Ano ang gagawin natin? Kasi coach, ako yung nasisiraan ng ulo, di naman ex ko eh. Diba? Paano ko i-approach to? Ano ang gagawin ko? Kasi parang yung sinasabi mo, hindi siya nag-work. Parang baliktad ang nangyari. Ako yata yung nasisiraan ng bait, hindi yung ex ko. And because of that, this is the main move na gagawin natin. Silence plus power moves. Mental chaos for an ex who thought they had the upper hand. Ang ego nila ang unang bubuwagin natin. Kasi, oo, totoo, na ang ex mo hindi siya takot sa'yo. Pero meron siyang isang bagay na hindi niya alam na natatakot pala siya. Natatakot siya saan, coach? Hindi niya alam na kayang-kaya mong sirain yung mental health ng ex mo. Ha? That's confusing. It confuses me, coach. What do you mean by saying na hindi natatakot ang ex ko, na my ex is not afraid of that kind of mental health? Paano natin maapektuhan ang mental health niya, coach? Paano siya masasaktan mentally? Bigyan mo ng mixed signal ang ex mo. Gaguhin mo din gaya ng panggagago sa'yo. Iparamdam mo sa kanya na meron ka na nakakausap na bago. Iparamdam mo sa kanya na nagte-take away ka sa kanya. Iparamdam mo sa kanya na nag-i-improve ang life mo. Tapos, iparamdam mo rin na mahal mo pa siya. Pero iparamdam mo rin na hindi mo na siya mahal. Iparamdam mo na may paki ka sa kanya. At the same time, iparamdam mo rin na wala kang pakialam sa kanya. Binabaliw mo siya. Binibigyan mo siya ng mixed signals. Kasi, ito yung sinasabi ko na ang no contact rule. Depende siya sa sitwasyon. Kapag kasi gumamit ka ng no contact rule, na out of context naman ang no contact rule mo, halimbawa gumamit ka ng no contact rule, hindi naman applicable sa senaryo na to, mas lalong lalala ang sitwasyon. May times na pwede kang makipagbatuhan ng mixed signals mula sa ex mo.
may times at may pagkakataon na pwede ka makipag-mind game sa ex mo. In a sense na, minsan ipaparamdam mong naghahabol ka, minsan ipaparamdam mong hindi. Minsan, sobrang sweet mo, minsan sobrang naghahabol ka, minsan naman sobrang cold mo. Langit, lupa, apoy at yelo, ipaparamdam mo sa kanya ng sabay. Doon siya mawawarak, doon siya masisiraan ng bait. Kasi yun yung eksaktong nararamdaman mo ngayon eh. Nalilito ka ngayon sa ex mo eh. Minsan naghahabol, minsan hindi. Parang tanga naman yung ex mo. Kaya ngayon, ikaw, nasisiraan ka ng bait. Alam mo, pinakamagandang gawin, i-mirror mo. Ganyanin mo din siya. Kung paano kanya tinatanga, ganun rin ang gawin mo. Tangahin mo din siya. So that's how you play the game. Makikipag back and forth ka ng kalokohan niya. Mixed signals. Minsan maghabol ka, minsan hindi. Yan, aprobado ko yan ha. Pero itong technique na to, medyo delikado siyang i-apply kapag hindi ka marunong. Siyempre, baka ang ending sa'yo naman tumama yung technique, di ba? Baka naman ikaw yung tablan ng ganyang klase ng technique. That is why I will definitely advise to you na kung i-apply mo to, i-make sure mo na ready ka, i-make sure mo na handa ka. Kasi napaka-difficult na strategy na to. Pero, coach, effective ba ang strategy na baliwin ng ex? My answer is absolutely yes. Ito na yata yung pinaka-best strategy na matuturo ko, yung baliwin mo yung ex mo. Na minsan cold ka, minsan hot ka, minsan push ka, minsan pull ka. Push and pull, push and pull, push and pull, push and pull. Hanggang masiraan siya ng bait at siya na yung makipagbalikan sa'yo dahil, tumigil ka na, hindi ko alam kung mahal mo ako, hindi. Parang ganon, right? But, if you want to build the momentum and to build a great type and great version of attraction sa ex mo, I advise na i-message mo kami sa Facebook page, Philippine Dating Coach, for one-on-one coaching. Talk to me. Oh, nga pala, nalimutan ko. Thanks for watching.